Hello po. Good day. So, nagbabasa ako sandali ng mga comment dun sa post ko kanina. Nadaanan ko itong isa na to at mukhang urgent. 13 minutes ago yung kanyang comment. So, basahin ko sa inyo ha. Baka posibleng marami rin yung same case niya. Pero ito na yung sagot ko, ate. Her name is Jesseline Villacorta. So, basahin ko sa inyo yung kanyang comment. Hi, Ma'am Annie. Ako po yung nag-message sa inyo sa FB account nyo. Bali, pang 16 days ko pa lang, pero gusto ko nang sumuko. Ngayon pong kasalukuyan, masakit ang ulo ko. Kanina pa ako nagpapalpitate. Masakit ang lower left abdomen ko sa ibaba ng ribs. Parang giniginaw at parang may konting lagnat ako. Normal po ba yun? Gaano po katagal ma-experience yung ganitong pakiramdam? Yan. Ito sagot ko, hindi po normal. Hindi normal may mga ganitong mga discomfort, no? Kasi ako, nag-strict low carb ako day 1. Day 1 talagang tanggal lahat ang mga nasa caution at saka danger list. Sa safe list lang talaga, day 1. Pero salamat sa Diyos, wala naman akong discomfort. Because, nag-aral muna ako mga 3 weeks bago po ako nag-start. At isa yung nakikita kong isa dito sa reason na ate Jesseline Villacorta. So, isa rito sa reason na baka kaya ganito, marami kang discomfort ay dahil sa kulang ka ng electrolytes o posibleng hindi ka nag-electrolytes o baka kulang ka sa pag-take ng electrolytes. Opo. Pangalawa, malamang baka naman nagugutuman ka. Hindi mo nahihit yung tamang quantity ng fats and protein, ng protina natin per day. Baka. Okay, pangatlo. O baka naman, Diyos ko po, baka may anxiety ka na o nai-stress ka na, di ba? Pang-apat, pwedeng ikaw ba ay napupuyat o hindi sapat ang tulog mo sa gabi. Pang-lima, o baka naman ikaw ay, kulang ka ng vitamin D. Pero unang-una, tingin ko dyan, i-check mo electrolytes mo. Baka hindi ka nag-electrolytes. Magtimpla ka na ngayon na or maglagay ka na ng asin sa dila at maglago ka na agad ng 3 lagok na tubig at magtimpla ka na agad ng electrolytes. Okay po. Tapos, check mo, baka naman ikaw nagugutuman, bawal magutom sa low carb. Okay? So, talaga ang hirap nang may maramdaman ka ng discomfort kasi magpapanik ka na, tendency niyan, wala na, di ba? Nagpanik ka na. So, mamaya, baka nasa emergency ka na, nasa ma-hospital ka pa, alam niyo yun. So, yun yung sasabi ko na kailangan inaaral po muna natin ang low carb bago tayo mag-start. Or, pwede kayo magpa-guide sa ating mga low carb doctors, magpa-guide. So, yun. Kung may pambayad naman kayo. Pero kung wala naman, tulad ng sabi ko dati, maging hopeful pa rin ang mga walang pambayad dahil pwede naman nating aralin ito. Yes, masipag lang, magtiyaga kayo. Punta kayo sa YouTube ni Dr. Josephine Grace Rohotan. Ang daming learnings doon at doon naman ako nag-aral. Plus yung masterclass niya. O, tiyaga lang. Tapos yung mga natutunan ko ay andito na, na-apply ko na sa Anythings at ito na yung mga sinishare ko sa inyo. Plus, yung aking experience, buong low carb journey ko. Yun na yung sinishare ko dito. Sabi ko nga, di magtiyaga din na mag-aral. Pwede naman kayo mag-follow, mag-watch, at learn from my daily sharing ng Lola Anythings nyo. Opo. O, di ba? Yung na-achieve ko, pwede nyo rin ma-achieve. At isa pa, alam nyo, nakakatuwa. Sobrang happy ang puso ng Lola Anythings nyo kasi napakarami namang nagme-message talaga at nagpapasalamat na nag-normal ang kanilang BP, nag-normal na yung kanilang sugar dahil sa kapapanood lang, kapapalo lang. Tingnan nyo yun. O, yun ang mga masisipag at talagang desidido. O, kaya kailangan may konting, kahit basic man lang, aralin muna natin. Pero kayo hinto, continue, follow, learn, watch, sige lang. Ang dami-dami namang mapapanood, hindi lang naman ako. Diba? Pero yung journey ko, andito lahat. Kung paano ko ginawa si low carb at hanggang ngayon. Yung mga sharing namin daily ni Sidekick, ng mga food namin. Andyan araw-araw. So, meron kayong makukunan ng mga idea ano ba kakainin. Kasi kung tutuusin, sa low carb, isa sa major na issue ay pagkain. Di ba? So, kailangan alam natin, matutunan natin ano ba yung mga kakainin, ano ba yung dapat ng mga low carb, ano ba yung pagkakaluto, ano ba yung mga sangkap na ginamit, ano ba yung mga kakainin, ano ba yung mga, anong oras kakain, paano ba yung fasting, paano ba yung electrolytes. Yun lang ang mga major na dito kailangan natin matutunan. Yun. So, ate,
maglagay ka na ng asin, nganaw na, ha? And then magtimpla ka na ng electrolytes. So electrolytes, magtimpla ka na ng mga 1.5 liter a day. So ang electrolytes ay huwag nyo nang inumin kinabukasan. Pag nagtimpla kayo paggising nyo, yung makokonsume nyo maghapon, pag may tira, itapon nyo na. Huwag nyo nang panghinayangan, ha? Magtimpla na lang kayo ulit. And then, alternate with plain water. Plain water, electrolytes, the whole day po iyan, ha? Okay po, hindi pwedeng walang electrolytes. Kung naka-strict low carb tayo, kung masunurin tayo sa low carb, naku, hindi pwede po yan na walang electrolytes. Okay po, pag nasunod nyo, plus yung tamang quantity, tamang dami na kakainin yung mga fats and protein every day, naku mga ate, walang discomfort. Wala po. So, yan ang hindi ko naranasan. Okay po. So, ganun lang ang sagot ate. Ate, hi ate. Shout out Jesseline Villacorta. So, sana nasagot ko ang iyong tanong, ha? Don't worry na. Gawin mo na agad, ha? Thank you. God bless.